So for the last siguro mga 2 buwan mahigit, hindi na ako tumatakbo ng Zone 2. So around October first week, nabili ko tong Garmin Forerunner 165 ko. Simula nun, yung mga training ko, wala ng Zone 2. Panay Zone 1 na lang saka Zone 3. So ang resulta nun is naging maganda naman. Kasi 2 out of 3 race, yung races na nasalihan ko from November 29, 10K, nag-PR ako, around 48 minutes 50 seconds kung di ako nagkakamali. Galing pa ako noon sa wala talagang or hindi pa maganda yung tulog ko noon. Around 4 to 5 days akong walang magandang tulog kasi binantayan ko yung tatay na nagkasakit or binantayan ko yung tatay ko na nagkasakit. Tapos after a week, sumali ako sa isang 5K, nag-PR ako 22 minutes 3 seconds. Tapos after a week, nag 23.69 na half marathon ako. Actually half marathon yung race pero 23.69 uphill tapos sunset, so mainit. Hindi ako nag-PR. Pero ganun pa man, naging maganda yung performance ko kahit na yun nga, mainit saka uphill. Pinaka-brutal na uphill na nasalihan ko. I mean, pinaka-brutal na race talaga yon sa around mahigit 1 taon na pagsali-sali ko sa mga takbo. I mean, mahigit 1 taon ako sa running era ko. So, yun yung pinaka-mahirap na nasalihan ko so far. Around 2 hours, 1 minute yung naging oras ko sa 21K noon. Pero good enough para sa akin. It shows a lot. Given na yun nga, yung mga takbo ko is around Zone 1 na lang saka Zone 3. So, masaya ako at naging maganda yung mga performance ko. And pahinga muna ako ngayon. Siguro mga February na ako sasali ulit sa mga race. Balik ulit ako sa training. Saka, yun nga, kailangan ko mag-recover kasi 3 Saturday yon sunod-sunod, back to back to back. So, yun nga, yung training ko, ibabahagi ko ngayon pero hindi ko sinasabing sundan nyo kasi ito'y medyo komplikado. Sabihin na natin kapag nagkamali ka dito, paring ma-injury ka, ma-burnout or anything like baka mahirapan ka, yun, mga ganong bagay. So, ang sinusunod ko kasing training, dati-rati is yung kang Lee Grand Thumb. Pero, yun nga, after ng around October, naging sweet spot or Norwegian Singles approach, NSA. Actually, makikita nyo yan sa YouTube or sa mga podcast dun sa Spotify. Merong mga iilan dyan, makikita nyo. Ang pasimuno nito is si James Copeland. Dati siyang cyclist. Tapos, around pandemic time, nag-switch siya to running. And then, around earlier this year, sumali siya sa isang marathon, nag-PR siya. 2 hours 24 minutes. First time niyang sumali sa marathon. And yun nga, yung training na ginamit niya is itong NSA or Norwegian Singles approach. Pwede ring NSM, Norwegian Singles method. Bale, 7 araw siyang tumatakbo, ganun yung ginagawa ko. Tapos 3 days nun is intervals. Yung tinatawag na sub-threshold intervals. Around mga half marathon pace ko yun or zone 3. In between naman sa mga intervals ko na yun is easy run or yung zone 1 ko. Actually, run, walk, run lang. Jeffing yung ginagawa ko or run, walk, run. So, yun nga, basically, wala na akong zone 2. Tapos, Sunday, long run yun. Bale, ang long run ko naman is around 80 to 90 minutes na lang. Hindi rin ako umaabot ng 2 hours. Kasi nga, everyday ako tumatakbo. So, hindi ko kailangan masyadong habaan yung mga long run ko kasi mako-compromise yung susunod na araw. Kasi mangangailangan ako ng mas mahabang recovery nun kung mas hahabaan ko yung long run ko. So, ganun yung principles ng NSA or NSM. So, naging maganda naman yung resulta pero yun nga, hindi ko sinasabing sundan nyo itong ginagawa ko. Pero, pwede nyong pag-aralan muna. Kasi nga, medyo andyan tayo sa bagay na baka ika-injury nyo. Kung hindi nyo muna pag-aaralan, kabisaduhin nyo muna, pakinggan nyo yung mga videos or tingnan nyo yung mga videos, pakinggan nyo yung mga podcast. Andyan marami. Search nyo lang, Sir Pok or
James Copeland or sub-threshold intervals or NSA or Norwegian Singles Method or Norwegian Singles Approach. Marami kayong makikita dyan. Meron nang nagdi-discuss niyan. And so far, marami ding mga feedback na talagang maganda yung naging resulta para sa kanila. So yung mga intervals na ginagawa ko is simply siguro mga around 25 minutes lang. Around 4 to 6 kilometers lang yon, excluding sa warm-up na 2 kilometers tapos cool down na 1 kilometer. So during my interval session, kasama yung warm-up at cool down, umaabot siya ng around 9 or 8 to 9 kilometers. So ganun lang yung ginagawa ko. Tapos after nun, the day after is easy run, zone 1 lang. So run, walk, run. Hindi ako tumatakbo ng straight. So ganun yung ginagawa ko. Tapos long run. Sa long run naman, syempre, run, walk, run pa rin ako. Easy pa rin. Pero pinapaabot ko ng around 80 to 90 minutes.